Habang nanonood ako ng balita at tinitignan ang mga feed sa Reels at Twitter, napansin ay karamihan sa inyo ay marahil napanood din ang opening ng Olympic Games. Gusto ko lang magbigay ng ilang salita tungkol dito at ang aking reaksyon bilang isang misyonero at taong naniniwala sa espiritual na labanan at paglaya. Alam mo bang nakakatuwa na hindi nila ito gagawin laban o tungkol kay Buddha, kay Muhammad o anumang iba pang mga relihiyosong figure, pero ginawa nila ito laban sa ating Panginoong Jesucristo bilang pang-alipusta. Alam nila na totoo si Jesus, alam nila na totoo ang Diyos, at ang mundo na ginagalawan natin ngayon ay hindi ateistiko. Ito'y laban sa ating Panginoong Jesucristo, laban sa ating Panginoong Jesus, laban sa banal na espiritu, laban sa mga biblikal na halaga. Ito ang mundo na kinagagalawan natin ngayon. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo na hindi lamang natin nakita ang gintong baka, hindi lamang natin nakita ang kabayo, hindi lamang natin nakita ang puro mga pang-alipusta sa huling hapunan ng ating Panginoon Jesus. Nangyayari ito sa France. Bilang isang Pilipino na naninirahan sa ating bansa, iniisip kong namamatay ang mga sundalong Amerikano para ipagtanggol ang France. Tayo rin ay kaalyado ng France bilang mga Pilipino. At ganito mo ipinapakita ang halaga ng kanluran. Ginagawang katawa-tawa ang pangunahing paniniwala ng bilyong-bilyong tao sa buong mundo na naniniwala sa ating Panginoon Jesus. Kahit na ang mga hindi bahagi ng tunay na Kristyanismo ay may respeto sa ating Panginoon Jesus. Kung ginawa nila ito kay Muhammad, magiging katapusan na kaya ito ng France? Bakit ginagawa nila ito laban sa mga Kristiyano? Bakit laban sa ating Panginoon Jesus? Una, dapat mong maunawaan na ito ay higit pa sa pisikal na labanan. Ito ay isang espiritual na labanan, kaibigan. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng mundo. Ang iba pang bahagi na gusto kong ihikayat sa inyo ngayon at ipaalala ay nakikipaglaban tayo sa isang espiritual na pamunuan na nagtutulak ng mga anti-biblikal na halaga. Sila ay nagdiriwang ng makasalanang asal, mga parada, mga palabas ng drug, mga oras ng kwento, pagpapanormal sa mga anumang uri ng sexual na aktibidad, nagtatanim ng mga binhi sa isipan ng mga kabataan upang magdulot ng kalituhan na humahantong sa pagsasamantala at sexual na paggalugad. Ang demonic na agenda na ito ay napaka-persistent. Makikita natin ito sa entertainment, sa pop culture, sa corporate America, sa Australia, sa Europa, sa pampublikong pulisiya, sa edukasyon. Ang kanluran ay naging apostate. Tayo ay nasa post-Kristyanong Babylonian Empire na pinamumunuan ng mga demonyo at pamunuan. Literal na nabubuhay tayo sa modernong Babylon kung saan ang estatwa ay tinatayo ngayon. Ang estatwang ito ay progressive ideology, ang ideolohiya ng alphabet, ang critical race theory, ang ideolohiya na nagsasabing okay lang pumatay ng bata pero tiyakin natin na isakripisyo natin ang ating pamumuhay upang protektahan ang karagatan. Hindi tayo dapat yumuko sa ideolohiya na ito. Kung hindi tayo susuko, tayo ay tatanggalin, tayo ay kakanselahin. Maraming mga pastor ang natatakot magsalita laban dito at naunawaan ko ngayon. Marami ang nagkakansela ng ilang mga establishmento dahil sa ideolohiya na inaangat natin ang prinsipyo ng Biblia, lalong-lalo na sa prinsipyo ng kasarian. Kaya bilang mga Kristiyano, kailangan nating tandaan na tayo ay natitira. Ibig sabihin nito, kailangan nating lumikha ng pagtutol. Tayo ang asin ng mundo, hindi lang asin ng iyong maliit na grupo o ng iyong simbahan, kundi asin ng mundo. Ibig sabihin nito, hindi tayo inilagay dito upang umupo at maghintay sa rapture o sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay narito upang maging mga rebelde laban sa demonic infiltration ng kanyang kaharian. Kung kinakailangan, iaalay natin ang ating buhay para sa pangangaral ng ating Panginoon Jesus. Ang demonic agenda na ito ay may 5 hakbang. Ang unang hakbang ay ang lumabas ng closet. Ang pangalawa ay humiling ng mga karapatan. Ang pangatlo ay ipilit na kilalanin ang mga karapatang iyon. Ang pang-apat ay kunin ang iyong mga karapatan. At ang panglima ay ilagay ka sa closet. Tayo ay narito upang maging asin at liwanag ng mundo. Hindi dapat tayo magpakatulad sa mundo.
Tayo ay dapat maging iba, hiwalay, banal at makapangyarihan. Tayo ay narito upang maghimagsik laban sa demonic infiltration. Huwag tayong susuko. Tayo ay narito upang maging mga martir kung kinakailangan at upang magdala ng mga kaluluwa para sa ating Panginoong Hesus. Ipagpatuloy natin ang laban. Magpatuloy tayong magdasal, mag-ayuno at lumikha ng pagtutol laban sa espiritual na pamunuan na ito. Ang ating mga simbahan ay dapat maging iba. Ang isang simbahan na nag-aapoy para sa ating Panginoong Diyos ay ang tanging pagtutol laban sa demonic infiltration na ito. Ikaw na nag-aapoy para sa ating Panginoong Diyos. Ikaw na nagsasalita tungkol sa iyong pananampalataya. Ikaw na namumuhay ayon sa iyong pananampalataya ay ang tanging lunas laban sa demonic flood na ito. Ang mga simbahan natin ay dapat mag-apoy para sa ating Panginoong Diyos. Ang isang simbahan na nag-aapoy para sa Diyos ay ang tanging hadlang laban sa demonyong pananakop. Kapag tayo ay nagsasagawa ng mga himala, ito ay isang paglulusob sa kaharian ni Satanas. Nawala ng kapangyarihan si Satanas sa krus. Kasama ako sa pagtutol na ito. Kaya nga naman, tayo ay humawak sa pananampalataya natin sapagkat naniniwala ko, nagtagumpay na ang ating Panginoong Kristo at tayo rin ay magtatagumpay kung tayo magpapasakop ngayon sa ating Panginoong Hesus dahil talo na si Satanas. Ephesians 6 verse 12. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa sangkalangitan. Sa ating panahon ngayon, nararanasan natin ang matinding labanan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na magbantay at maging matatag sa ating pananampalataya. Hindi natin kinakalaban ang kapwa-tao, kundi ang mga kapangyarihan ng espiritual na hukbo na naglalayo na sirain ang mga biblikal na halaga at pamantayan. Ang ating sandata ay ang salita ng ating Panginoong Diyos at ang kapangyarihan ng panalangin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kakayahang labanan at magtagumpay sa mga pagsubok at hamon na ito. Ang ating paninindigan para sa katotohanan at kabanalan ay magdudulot ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating lipunan. Kaya naman, kaibigan, handa ka na ba sa tunay na labanan? Tayo'y magpasakop sa ating Panginoong Kristo at makakamtan natin ang totoong tagumpay. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan ngayon. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas at gabay sa gitna ng mga pagsubok at laban sa buhay. Naway palakasin niyo po kami at bigyan ng tapang upang manintigan sa katotohanan at kabanalan. Dinadalangin po namin ang iyong proteksyon at pagpapala para sa taong nanonood ng mensaheng ito at sa kanilang pamilya. Naway punuin mo po sila ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang maunawaan ang mga espiritual na labanan na kanilang kinakaharap at ng tapang upang labanan ito ng may pananampalataya at pag-asa sa iyo. Ama naming Panginoon, tulungan niyo po kami maging ilaw at asin sa mundong ito. Naway makita sa aming buhay ang iyong kabanalan at katotohanan. Bigyan niyo po kami ng lakas upang hindi sumuko at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kahit sa harap ng mga pagsubok at kahirapan, naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong dakilang pagmamahal at kapangyarihan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pagmamahal. Patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.